Hagad ng buhay. Good morning guys, mga Kabooms TV, time check 9:40 45 na umaga. Pupunta kami sa Taichung, sakto wala namang pasok. Kasama ko yung asawa ko. Ayan, pupunta kami sa Taichung, gagala, gawa tayo ng content doon. Abangan nyo na lang ako kung ano yung mga pagkain, bilihan, tambayan. Papapansin nyo, medyo pausa ko, iba yung boses ko, parang boses alien. Pero okay lang, tuloy pa rin tayo. So, abangan nyo na lang kami mamaya doon. Bye-bye! Chungyo o Chungyo Department Store kung tawagin. Are malimit puntahan at galaan naming mga OFW din sa may Taichung. Dahil bukod sa maraming tindang mga damit, sa basement na ay mayroong masasarap na mga pagkain. Pagkain na hindi nyo malilimutan kahit kailan. Abay, sobrang ayaw. Aring at naghahanda na kami. Sabi kay Makulimlim ay kita na tayo magmadali. Ay syempre hindi ka makakaalis nang wala kang dalang pira. Kaya naman sinagad ko na ang laman ng aking ATM. Number 901, 3 minuto parating na ang bus. At after 3 minutes, ayan na nga at dumating na. Sa loob ng bus, wala man lang kasakay-sakay, di bali kami lang. Di sa Taiwan, hindi ka mahihirapan ng pagkukommute o pagbabas. Meron sadyang bus stop na pwede kang sumakay at bumaba. Kagaya kanina kung saan kami sumakay ng bus 901. Pag ikaw ay kakaway lang sa tabing kalsada, hindi ka nila pasasakayin. Merong lugar kung saan ka pwedeng maghintay. Nang makarating na nga kami sa may Chungyo Mall sa Taichung, lahat ng matadaanan namin magagandang building, binidyohan ko na. May mga bilihan ng mga pagkain, may mga samgyup at kung ano-ano pa. Ari namang isang aray na daanan namin, kala mo yung museum. Nung nilapitan namin, bilihan pala ng mga sapatos at mga bag. Saktong madadaanan, titingnan na rin namin. Malayo-layo ang nilakad, kaya kami bumili din sa paborito naming naitsahan. Bali, dalawa ang binili namin. Kay Mrs. Ice Cream Chocolate at akin naman lemon juice na may 30% na sugar. O edi nung nakapasok na kami sa may Chungyo Mall, sasakay na kami ng elevator papuntang basement 3. Pagdating namin din sa food court, unang pinuntahan namin ang mapupwestuhan. Mapupwestuhan muna bago ang pag-order ng pagkain. Ang nagustuhan ng asawa kong orderin ay ang chow fan fufu. Hindi pa namin na rin natitikman, pero kalimitan ng mga tao ari ang in-order. Hindi naman kami nahirapan sa pag-order. Aring nasa counter ay marunong mag-English, kaya naman nagkakaintindihan kahit papano. Nung naka-order na si Mrs., ako naman ang o-order. Ang napili kong kainin ay ang ramen. Hindi kayo nagkakamali sa dinig, oo, ramen. Pagkain na ramen na hindi ko pa natitikman kahit kailan. Balita ko'y masarap daw ang ramen din sa Taiwan. Ang binili ko ay yung may toppings na itlog lang. Parang yan yung pinaka-classic style nila. Tapos sinamahan ko ng fried crab flavor stick at saka shrimp fry. Nagkakahalaga ng $55 NT at $38 NT. Dene sa kumbong are ay talagang panalong-panalo na. Hindi ko maintindihan kung anong flavor nung iba. Aring flavor lang ang nakita kong simple at mukhang masarap naman. E di are na ang binili ko. Bakit ko pagpahihirapan ang sarili ko? Nung makabayad na ako ng in-order ko, saka ako naman nilagyan ng mga palamuti sa ibabaw. Nilagyan ko ng spring onion, sweet chili soy sauce, nilagyan ko din para magmukhang ramen. Are ang chow fan fufu with drinks na 199 NT o 354 sa peso. At ang aking ramen with shrimp and crab flavor sticks na 243 NT o 432 naman sa peso. Panalong-panalo ang timpla at ang lasa. Siguradong mapapaulit ka sa sobrang sarap. Tingnan mo naman ang mga mukha at tuwang-tuwa at nakakain ng masasarap. Masama ang panahon at maulan. Hindi nakagala ng maayos. Babawi na laang sa susunod na vlog. Ako'y nagpapasalamat uli ng marami sa inyo. Kaya hanggang ngayon ako'y sinisipag pa rin mag-vlog. Hayaan nyo't gagawin ko ang lahat para maipakita ko sa inyo kung ano man ang ganap din sa Taiwan. Paalam!